kahimigan! Welcome to the first episode of the show that will surely tune you up. This is Soundcheck! Tono na to! My name is Kat. And I'm Mau. At kami ang inyong mga kahimigan sa umagang ito. Just as our title implies, we are here to talk about music. I'm sure na mahilig at nakikinig sa music ang ating mga kahimigan. Ikaw ba, Kat? Siyempre naman, lalo na sa panahon ngayon, there are so many ways to enjoy music. Maliban sa live, there's YouTube, SoundCloud, Spotify, and so much more. Ikaw ba, Mau? Ano ba ang klase ng music ang madalas mong pakinggan? Actually, mahilig ako sa OPM. OPM? But have you noticed, parang hindi na siya masyadong nabibigyan ng pansin ngayon? Well, malaki nga itong issue ngayon. Kaya yun ang pag-uusapan natin sa araw na to. That is right, Mau. But first, let us take an inside look on the issue and hear from a personality inside the industry itself. Kada tumatagal yung time, ano din siya, pa-upgrade din siya ng pa-upgrade. Kaso may mga napapansin lang ako minsan na parang kung gaano kalalim yung lyrics before. Ngayon medyo parang paulit-ulit na lang. More of kind of medyo pop na siya. I'm not against sa mga ganong songs, pero alam mo yon, iba pa din yung may totoong story yung song, may kung alam mo yung hugot. Malalim kasi yung as an artist, as a singer, yun yung gusto ko eh. So kasi minsan yun yung dinedemand ng masa, yun yung gusto nilang tunog, pero hindi na sila masyado nagbe-base sa lyrics. Kumbaga, andun na lang yung pagiging catchy ng song. Pero kung yun kasi yung kailangan, di ba? Kung part yun ng marketing nila and kung paano sila kikita dun sa song and dun sa project nila. Well, yun pa din, business pa din yun. So, I don't think mamamatay ang OPM kasi susuportan pa yung mga artists before at yung mga bagong artists ngayon na gusto talaga nila i-pursue yung magandang music quality. Welcome back, mga kahimigan! Again, a big thanks to Rap Salazar for answering our questions. Ngayon, alamin naman natin ang tingnig ng mga kahimigan natin sa labas ng studio. Here's our field kahimigan, Jamie with Question Mike. Thank you, Mau and Kat. We are here at the University of Santo Tomas for the first round of Question Mike, where your voice can be heard. Let's go! OPM is dead? OPM is not really dead. However, I believe that it is dying. No, I do not think that OPM is dead, but I think that it's dying. OPM is slowly dying. Yes, I think dying na siya kasi. Compared to our music back then, yung dati kasi sobrang original from the mind, from the heart of the Philippines. Saka even yung OPM natin ngayon, parang nagko-conform na sila sa genre ng Western. Parang It's mainly because of our colonial mentality, and this highly affects our music. Pero hindi pa tayo para sa akin kasi nakikinig ako eh. Narinig na natin ang mga insights ng ating Thomasian kahimigans about OPM. What about you? Do you think OPM is dead? Once again, this is Jamie Manalad for Question Mike. Back to you, Mau and Kat. You know, Mau, despite all these different opinions, we should still take note that Thomasians never fail to support OPM. Kitang-kita yan sa mga events na nagaganap dito sa university. Tama yan, kabilang na dyan ang Paskuhan, idagdag mo pa yung nakaraang Freshman Welcome Walk. Of course, hindi natin pinalampas ang opportunity na makapanood ng isang event na magpapatunay sa mga sinasabi namin. Hello again, mga kahimigan. Join me as I explore the different events where we can enjoy our own music. This is Go PM. Yeah, ha! Dahil ngayon na medyo yung OPM is hindi na katulad ng dati. Siguro kailangan nilang ma-appreciate na kailangan na ma-realize na yung kailangan mabuhay yung OPM na original Pinoy music talaga. Hindi lang dahil Tagalog siya, kundi pati na yung essence, yung musicality. So, it's all about pagbabago, metamorphosis. So, nakasentro dun yung naging theme ng play namin, which is pag-ibig at pagbabago. So, nagkaroon kami ng pagsusulat, nakapag-produce kami ng 8 stories from personal experience. Gusto ko talaga yung mga kanta ng Asib. Kasi meaningful siya, maganda yung lyrics at maganda yung melody niya at
may nostalgic feel yung mga kanta nila. So, dun kami each writer, pumili sila ng isang kanta para dun manggaling yung story. Habang nagre-research ako for Banyuhay, ngayon ko lang nare-realize yung mga magagandang kanta from our past. Like, kailangan malaman ng maraming tao na maganda yung kultura natin, maganda yung music natin. Ginanap din ang Himigsikan 2015 na may temang Ito ang Ating Henerasyon. Maraming mga magagaling na performers na OPM. So, kung nakikinig kayo ng mga foreign acts, ng mga western acts, mga Asian acts, pag-uulan nyo rin ng pansin tsaka ng panahon yung pakikinig sa OPM. Marami na kayo na miss out, actually. Don't be shy and don't be scared to sing in Tagalog, even if you have an accent. Pero ayun, maraming magaling bukod sa mga narinig sa radyo. Huwag kayo ma-restrict dun sa mga nasa radyo. Hanap-hanap lang din. Napakasarap makita at marinig ang suporta ng mga Tomasino sa mga awit na may tatak Pinoy. Once again, I am Jamie Manalad and this has been Go PM. Welcome back to Soundcheck. As promised, our show will be exploring the different aspects of OPM. Lingid sa kaalaman ng marami, UST is home to so many talented indie bands and artists. Now, to give us a glimpse on the local indie scene, kasama natin ngayon sa studio ang Miles Experience! Hi guys! Thanks for accepting our invitation. Pakilala naman kayo sa mga viewers natin. I am Tim. I am Ian. I am Guido. I am Justin. Pwede niyo bang ikwento sa amin kung paano nagsimula yung band niyo? Actually, si Tim at saka ako nag-start. Second year kami nun, second year college. Nasa Bing Mobile. Second year college, tapos 2011, di ba? Tapos, niyaya niya ako. Pero hindi ko mas experience yung tawag sa amin. Miles pala. Miles Band. Tapos, pero generally, nag-follow lang si Justin. Tapos yung dating bassist namin. Tapos si Guido. Tapos umalis yung dating bassist namin. Tapos si Ian may bumalik. Tapos ito yung current line. Okay. Ngayon, kung kayo yung tatanungin, what do you think is the status of OPM today? Status ng OPM ngayon. Okay naman siya. Actually, maraming taong tumatangkilik sa OPM. Lalo na sa mga, parang may underground scene kasi. So, yung mga tao, sinusuportahan na yung mga banda kahit hindi sa mainstream. So, ayan. Hindi lang nararating ng media yung underground scene. Kasi nga, walang newspaper, walang kahit ano, hindi siya na-expose eh. Pero unti-unti lumalabas yung mga indie bands tulad ng Autotelic, Jensen the Flips sa tao. Now, what is your opinion regarding the support or even lack of thereof ng Tomasian community sa mga homegrown artists katulad niyo po? Sakto lang. Sakto lang. Kasi parang dati kasi 7 years na tayo dito. Nung first year kami, parang sobrang walang kwenta talaga. Hindi, kahit sabihin Tomcat, Tiger Radio, Musicat, kung ano man yan. Wala talaga kami nakukuha ang support sa home school namin. Nakapag-perform na po ba kayo dito sa UST? Pero sa beses lang laging Yeah, yung dati perform dapat kami ng Paskuhan eh. Sa main building. Kaya lang walang gamit. Medyo sabaw. Hindi nakapag-usap na maayos yung organizers. Mga Pero may favorite event kami, yung event ng AB. Sobrang saya nun. Anong event po yan? AB Week. AB Week. So last year lang ata yun. AB, ano ba? Yun yung favorite namin na event sa UST. Nalimutan ko. Saya nun, saya. Just recently, UST Tiger Radio launched its partnership with Amplify.ph.
I'm sure you guys are familiar with this. So every Friday, Thumasians can listen to #AmplifyHour. Anong masasabi nyo na pre-invite kayo? Cool! It's really nice. Kasi... Amazing. Yeah. Okay siya. Kasi parang... Hindi siyang start. Yun yung start. Parang kakaroon siya ng foundation. Tulad yung sinabi kanina na dati walang support ngayon. At least nagkakaroon na. Nagkakaroon na. Tulad siya na. Sobrang okay to. Sound check. Ayos talaga! Diba? Black and yellow. Ikaw. Ano ba yung tanong? Great! Shy talaga si Ian. Big word naman yung Yan. Okay yun. Gagawing cameraman niya. Now, sigurado kung marami pang gustong malaman ng ating mga kahimigan tungkol sa Miles experience. But before we resume our interview, let's have another tour of Go PM with Jamie. We are here at Route 196 in Katipunan Avenue for another round of Go PM. We will be witnessing a couple of indie bands perform and get to know more about the events which promote Pinoy music. Tonight will also be the launching of Miles Experience's new single called Silakbo. I fell in love to the indie music scene when two or 3 years ago I got into Route 196 then, and then I saw these two bands named Farewell Fairweather and Autotel. They're really the first bands parang I supported. Parang nakita ko na medyo nahihirapan pa sila kumuha ng gigs nila. So sabi ko, sarili ko na okay, I need to continue doing this to at least give them a monthly gig. That's the time na nagpasok na ako ng ibang bands. And then I fell in love again to these bands. Since nag-start kami, I think this still 2014 when me and my friends were telling me na ito na magbuboom na yung independency. Hindi lang makatuloy-tuloy, but I know in God's time dadating yung time for the independency. If you give them exposure, baka in time, marirealize ng mga tao na ito yung mas maganda. Kasi indie music is the kind of music that has parang heart eh. Compared to yung mga mainstream artists na puro lang, mga 3-minute one-hit wonders na wala namang laman. Alam mo yun, yung mga indie musicians kasi, parang may puso talaga yung mga kanta nila eh. Alam mo yun, parang mas may meaning siya. Basically, we have a band of our own. Yun, kaya doon din kami tututo eh sa mga seniors namin. Sila Miles. Kaya nasusupport din namin yung mga ganitong music. Kasi kailangan natin i-appreciate yung music ng Philippines. Kasi nawawala ng OPM sa Philippines. The reason why we are still doing this and my friends from other production are still doing this because of the people who always support and pay the gate to show some love for the bands. So, as long as nandiyan kayo, mas gaganahan kami magpagig na magpagig. Let's help these bands kasi they really need to be heard. If you haven't been into our show, sana makapunta kayo sa mga Doctor gigs. Please give it a shot. I'm thinking it's love. We'll get to know more about Miles' experience back in the studio. Once again, I am Jamie, and that is it for this episode's Go PM. Hi guys! Kasama pa rin natin ang Miles experience. Congratulations on the success of your launch. Napakaganda ng lyrics ng Silakbo. Ano ba yung inspiration niyo behind this? Tungkol siya sa crush mo na okay sana kayo kaya lang hindi pwede. Matinding hugot po to ah. High school Crush namin lahat. Taga-UST po ba? Ay, hindi. So the weekend of your launch must have been such a blast with Doc Devs,
sa Tagaytay Art Beat happening the next day. Ang daming artists yung nagtipon dito. So, iba-iba pong musikero, kagaya nyo. Pwede nyo bang i-share yung experience na... Sobrang saya. Sobrang nakakiti lang ako. Sobrang daming tao. Sobrang daming tao. Kamusta po yung mga taon? Ha? Fellow artists na nakahalubilo. Lasing silang lang. Sobrang saya. Kasi parang first time ng ibang artist ma-feel yung magnitude na ganun karaming tao. Kaya parang nagkakaroon kaming chills. Nakakapagod siya. Oo, nakakapagod. Pero sobrang. Tama. Ganun yung ginawa ni Doctor. Na-expose niya yung artist sa ganun karaming tao. Saka out of town. Oo, out of town. Tsaka natin yung mga artworks. Ng museo. Tsaka yung may-ari ng... So, two arts na pinag-merge sa isang event. Sobrang galing yan si Ramon Orlina mag-sculpt ng glass. Tapos sobrang bait ni Ning Orlina at ni Ana Orlina. Sobrang bait niya. Thank you. Thank you, Ning and Ramon. Ano yung nagpapatatag sa inyo bilang isang banda? And yung inspiration nyo when composing songs? Love. Each other. Love namin yung isa't isa eh. Parang nauna yung friendship sa amin bago yung pagbabanda. Hindi siya tungkol. Hindi siya Love. Hindi kami yung bastang nag-form lang para sumikat. Hindi, ako yun talaga eh. Sabi ko, gusto mong banda, gusto ko ng chicks. Long hair. Oo, sabi ko, long hair, banda tayo. Astig. Diba? So yun nga. Ano yung masasabi nyo para sa mga magsisimulang banda pa lang? Tips Ay, na magbanda. Kung ano yung gusto ng magulang nyo. Ano lang. Oo, mag-practice kayo araw-araw, tapos huwag kayo tutugtog. Bawal mag-geek. Pero gusto niya talaga tumugtog, tsaka kung mahal niya tumugtog, ituloy na lang talaga. Pero kung tingin yung walang malating yung ginagawa niyo, tumigil na lang kayo. Pero Palagay na itong trabaho. Pero pwede naman siya maging hobby din. Kasi, passion din. Hobby lang. Gusto mo lang tumugtog. Pero hindi mo siya gusto maging trabaho. Ano po yung struggles na na-experience nyo Wala kaming just pera. starting? Hanggang ngayon, wala naman kaming pera eh. Pag independent band kasi wala talagang pera kayo. Kaya pag may offer na may kontrata, pag-usapan muna namin, tapos tsaka kami sasabi. Parang pingin mo na akong 300, pang pamasahe. Pag may offer na may KF na malaki, siyempre okay kami. Kala ko ba passion? So, before we end this, do you want to thank or greet anyone? Or kaya may gusto po pa kayong i-promote? Thank you sa inyo. Sorry yung lola ko. Sa mga band. Sorry ko agad yung lola ko. Oo naman. So agad yung lola ko, si Norma Beer. Tsaka nga pala meron kang nasa 88.3 kami sa October 7, 5 o'clock to 6 p.m. 5 to 6 p.m. Sa segment ni Ross Davis. Fresh Filter. Fresh Filter. Pwede niyo buhat yung songs namin like Love Supreme and sila po. Para pwede nyo i-request sa transmission pa. Yeah. Sa may... Pwede nyo rin siya mapakinggan sa SoundCloud. Huwag niyo i-download kasi magagalit kami sa inyo. Thank you so much, Miles Experience. We hope to see you again soon and good luck to your album launch. Bye-bye! Thank you rin. Promise namin, susuportahan namin kayo all the way. Thank you. All the way. Every gig, Thank you. Hindi, maganda yan. Suporta na all the way. Okay talaga yan. Hindi, gusto rin namin yan. So, in today's episode, we proved that the local indie scene is beginning to gain the attention it truly deserves. The events featured has truly been living manifestation that the local indie scene in our country is still thriving. Patuloy sana nating suportahan ang mga musikero at bandang hindi nagsasawang buhayan ang OPM and show them na hindi sila nag-iisa. Miles Experience will be performing for us here in the studio with their latest single, Silakbo. Once again, I am Kat. and I am Mao, and this has been Soundcheck! Todo na to!